Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko.
Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahingan tama nga impormasyon. Info Centrum. Menpen Bumida. The voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Mopay nga kilub ka barangay, welcome hatuan na taramdan na Info Centrum. May na nakita 8 minutos na nakalabay alas 2. At ipen pumida ito na iyo kahampang kapag natin di Master Control Engineer RV Dadios. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, yan ang kilub manohan Friday. Kaya kita ito na kaalas 3 sa usual. Kumusta na ito na holiday? May daba pa iibahan holiday. Siyempre, mahawan ito na kakalasadahan naman. Waray mga estudyante, waray trabaho ito na mga nangungopisina. Salit swak na swak para ito na bakasyon. Hain ba yan na ito na nakasked nga long weekend. Ngadto ito na mga beach. Uy, maupay nga kilip ngayon. Nga dito na ito na friendship. Dida naman Ando Island. Ito na tip-top beach resort. Sige, bisitahan niyo nga daano Ando Island, didi syudad ito na Borongan kanda Lilia Banigoos sa Gladwin. Kaupay no, one time nakakadaan na kita nga na giupay inviting talaga pag parigo yan na maupay ito na panahon, didi syudad ito na Borongan. Yan nga mga oras, iyan mapasok kami didi. Damo ito nagkakagawas ngadto ito na pahalibuayan, pahanginan. Pareho didi Habaybay Boulevard, maupay nga kilip. Uni na pa ito na kilip, magdadamo didi Habaybay Boulevard. Ito na tao kay maupay maya na ito na panahon, mahangin, malinis. Siyempre damo ito na mga parapliton. Pagdarala ko no kamo ati penhin na munar. Siyempre ito na ito na tagsa-tagsa nga mga local government unit. May na mga kanya-kanya nga mga strategiya para naman kadtuon ito na mga igindadasig nga mga pahalibuayan. Di dahil ito na iradapit. Pareho diti haamon na syudad dito na Borongan. Ginbabantayan ko ini Kuya Mel. Hala daw, kalawan natin antes ito na ato na mga balita, no? San na ba ma-open ito na hibakong Sea of Clouds? Actually, damo ini ito na mga angay kadtuon nga mga lugar. May dadidigin post agurang Kuya Mel nga mga scenery. So diniha aton syudad hito na Borongan, mga igindadasig nga mga resort, mga magagandang tanawin, siring paman, may da mga pisa, kung ano-ano pa nga na may dayan na hiya igin promote nga bag-o daman nga karadtuon nga Salog River nga gin pakaupay na. So din hinahaato na dapit may barangay ba to hala daw i-share ta ini antes ito na aton
mga balita lokal para naman makadto ito na aton mga bisita kanhiun kita ito na syudad ito na Borongan. Nakita ko niya post ni Kuya Mel maupay nga kulop. Mga lubi At tuhirayan na may hibakong Sea of Cloud sige gihapon ito na pag pinakaupaya kay may dahiton didagin agin ko-construct iton viewing deck ngan iba pang mga infrastruktura dida naman hibakong Sea of Clouds. The City of Golden Sunrise. Wow, Golden Sunset. Kalawin natin iton sunset, sunrise over the Pacific Ocean. Kaupay naman Kuya Mel. Din daw lain nga kuha dapit ading didto manggain hamay lalawigan nga area. Yading maupay nga sirak ni Mr. Sun. Pag nasa rin kita nga the City of Golden Sunrise ngan sunset, so didi ito Borongan City. Ngan syempre ito na mga beaches pagkada mo hini nga mga beaches ito na iyo makikita. Kaupay tiya di nga sunset Kuya Mel. So didi ini dapit at hamay diin daw lait dapit bato o bato nga area o damay ito didi iton mga pisak magkalain-lain nga mga falls pumakadikan mo Borongan City. So Ando Island, Divinobo dito ini Ando Island, Divinobo Island, Hakaputian Falls ito na ada. Nakakadto na kini San Gabriel, Hakaputian Falls. Talaga naman nga bisan ito na imo pag pakadto dapit Hakaputian Falls, mag-titrek ka na. Exercise na nim pero kung hingatto ka na as in kaguupay talaga ito na view. Stress relieving natural waters. So suduyan natin yan na pa naman mabakasyon na. Pasinga di ka mo syudad ito na Borongan, damo nga mga beach. Ito niyo makakadino, perfect talaga para ito niyo strolling, para ito na picnic, para ito early morning reflection. Kapit yun nga dalan Kuya Mel, nga iton nga iton hiya dapit. Ngadto dapit mangga hamay iton lugar didto niyo hikaramo nga hira Kuya Ernst. Iton hiya naman nga sige akiton pag minalak kada daman although harani laha aton iton nga iyo didagin didaha bato may dahat niyo dida igin ngaran Kuya Mel idto hiyaan ngaran dida adton nagkakayaking nalaw daw kaupay Ningalimot lak Tanggapa Havens view asya ba and rock formation Tanggapa Havens. Wala kaupay dida barangay kan abong ngayan barangay kan abong Rudjapad Dapada Jud maupay nga kelop dida mangayan haiyo ining kan abong barangay kan abong kaupay hitiyadi kan abong syudad hito na Borongan isend naton kanda ko nini kanda John Albert kilala ko ini John Albert pwede ini naton i-share John Albert didi hito na aton ka friendship RV FM haladaw so yadihin maupay adi. Oo, pwede liwat pahalibwayan nga da naman para hiton aton usay niya yan ang agin duduso nga tourism site. So diniha aton na syudad hiton Borongan bago inhiya nga tourist destination Borongan City kung tawagon Tanggapa Havens View and Rock Formation. Abri na pa daman ini publiko. Hala daw. Wala kaupay dida.
dapit naman hasor nga bunga. Adihin oo, i-share naton na Engineer RV. Kaupay dida hiton na view adton na ira ini pangimbitar ni ra Kuya Mel gin duduso da main hiton na syudad hiton na Borongan. Magupay ini nga mga lugar diniha aton. So usagi hapon ini nga gin promote yan na iton tanggap view dida ini ha barangay Kanabong diniha ato na syudad hito na Borongan Kaupay. Kilawin niyo. So pwede niyo nga di bisitahan yan na padaman in magbabakasyon na. Bawal magtapo ng basura. Good afternoon, Jude Rapada, Barangay Pagbabangnan, San Julian, Eastern Samar. Sugad man nga daha Barangay Kanabong. So nature na nature itong dating kadamo na ito nagpapasingada Kanabong syudad dito na Borongan mataghum pada makuno dida. Nakakada ka na Jude. Tiyak lugod dora pa kinhingada. Hingka maupay dida nga lugar tagpira daw la ito na bayad dida kadadamo na hito na kada maupay pa daman kay very accessible. Pwede dida magbaluto, pwede daman may dida tag 200 nakitaan ko kaupay siya dang salog talaga So nature na nature. Uy kaupay may naliwat kuanan nga to ini steps. Para naman pag lugsong adto hiton nga lugar dida naman Barangay Kanabong. Sige pasingada kamo mintras ongoing naman yan nasa ringhi Kuya Mel ito na pagpakaupay ito na hibakong Sea of Clouds Natural Park. Sige na ito na preparation para hiton reopening. Kada mo pwede yada adton kayaking malinis po dida. Di nagpapatutuo talaga hiya Jude Rapada kay nahingada na hiya. Sige, bisitahan naman nga da one time Barangay Kanabong dinhi ato na syudad hito na Borongan. Maman dito naman lakaw pa ito niya di naman iton pisak naman. Kanabong naman. Kamati ko iba na bangin dito na iton Kaputian Falls. Hibakong Sea of Clouds Nature Park. Sige gihapon ito na preparation nga na very busy dito hira Kuya Mel kay nasa ring soon to open kay ginpapakaupay talaga dito may dito mga structure mga kinabag-o nga adto Kuya Mel naghatag ngadtuhan fund DOT ba basta tagan iton makakadto ka nga ni nga imo talaga ita mahikitan dida nga Sea of Clouds as in giupay talaga. Pagkadtuhat na baawaray kami hiabot hiton nga Sea of Clouds. Pagkadto na clear na. Clear na ang kalangitan. May dadamangay na oras kung an maupay nga time nga mahiabot ka talaga hiton Sea of Clouds dida na may barangay Hibakong. Nagkuan kami hadto dito nagtanom. Nagkamay adahin nagkamay adahin pagtanom aton grupo. Sige kasi dito iton reforestation program para ma-maintain iton maupay nga lugar iton surroundings, greenery ngan para maging sustainable ba iton pagtaga-turismo ngan sige iton panbutang ngayon yan na daman dito in signages. Magdatuhi Kuya Mel one time gin post nga bisan ko na diri pa human adto na mga structures in gidadaliin mag-upay yan maupay ito na gindudumara dito nga paghimo mga structures dida naman Hibakong Sea of Clouds. Gintutuloy ko la dito na post ni Kuya Mel. Medyo maiha-iha na kasi pero aada na talaga maupay na ito na lugar. Sige, one time pag maging okay na dito naman
hibakong Sea of Clouds in pwede na gihapon in open na hira. Basta ito na sa naman nga igin promote ini naman nga Tanggap Tourism and Information hub. Ano daw lain iton pag-pronounce? Tanggapa or Tanggapa? sorry. Welcome to Barangay Canabong Tourist Spot. Pamaupay, no? Ala daw. Pwede ngayon dito mag-kayak. Di man, kayaking, perahiton river kayaking. Oo. Tapos, may ada pa dito food. Ano daw la iton nga pagkaon kung pwede dito mag-order or magdadarala? Hikuya Mel ngayon iton pwede i-contact natin pag makadto kita iton nga lugar Tanggapa Tourism and Information Hub. Sige, one of these days kadtuon naton iton sugad man adton madali na nga pag-abri hiton hibakong Sea of Clouds. Kabarangay naton na oras may na kita 23 minutos na nakalabay haalas 2 din nila aton taramdan info sentrum. May dadi din nag-message Ati Pen pera kuno iton rate hiton pagkayak. Sige aton pa tatawagan maaro kitahin impormasyon kana Kuya Mel. Pero nasa ring man nga affordable iton rate hin pagka maupay hiton iyada. Mas maupay pa dito ha Bohol. Iba naman din hiton aton bisit yada nga pagkaon talaga naman nga makaon-kaon. So dito ha Bohol iton ira dito river nga may dadamahid to cruise nga usa nga dako nga sakayan. Brown mga ni iton color hiton irasalog. Imagine din niya aton ka green na green pa hiton salog dida naman barangay Canabong. Sige one time mapakiana kita kan Kuya Mel kung tagpira iton bayad adihin nag-message pira daw ito na bayad idahiton pagkayak. Fresh na fresh. Uy, may da na mga iandaman dida mga Ikaw ako istihanon probinsya siya na kabataan. Wow, very relaxing sige. Oo. Kada kita mabisita one time. Pero kinahanglan mag life vest kay diri pag-arami maglangoy Ate Pen. Ay man ni mga life vest. So amo ito na maupay may patawan kumbaga life vest para gihapon safety hiton nagamit hiton kayak. Malinis nasa ring hijud mataghum pa kuno dida. So dapat hiton may dadaman hira lifeguard may naka-duty para naman for safety daman hiton aton mga turista mga locals nga napakada. Bueno, kabarangay tikangan tanano adton mga notisya para naman diri kita maligbukan mintras naka-siesta, naka-holiday yan aton mga kababayan. Aton mga motorista ngayon keep safe mga nagbibiyahe. Labi na ito na mga tipakadto mga hagrayo ba nga mga biyahean ito na iraya na gindadalaganan safe trip para mahiabot nga safe ngadto ito na mga lugar ngayon naman kakadtuan. Mamaurog la dida kun hit may da yelo talaga as in mataghum ba kaupay ilugum dida jud.
Hala sige makadto akiton para matistingan ko ini nga mga patutuo ni Jude. Sugad hiton nga salog talaga mataghem. Bueno, kabarangay 27 minutos na nakalabay alas 2. Ato naman pasadahan aning balita sa ining gindumara dida naman PGO conference room nakalabay ini Martes. Balikan natin ini nga good news para naman inihin isang mas sustainable nga pakiusa hadton Commission on Population and Development Region 8. May nakita dida pictures sa Engineer RV on MOA signing han provincial government han Eastern Samar ngan han Commission on Population and Development CPD Region 8 han March 17. Kumbaga nagpaparigon ini han sumpayan para hinda mas sustainable nga population development program. Kay tuyo hini nga kasabutan subayhan ato na nakuha nga impormasyon nga mas maging makisig iton sumpayan iton koordinasyon handuha nga institusyon iton population commission ngan hiton provincial government labi na hiton mga pagplaplano hiton implementasyon pagmonitor ano ba ito na mga programa may kalabutan pagtaga population and development. So iton PopDev nakasentro inhira hiton family health. So sa dama ini hiton na mga prioridad nga programa ni Governor RV Ivardoni ito na pagiging responsable hiton na mga parupamilya labi na may paggisumpay hiton family planning nga aspeto nga napagparigon hiton na kapasidad hiton mga komunidad. Nasaring adto na mga opisyal yada nakikita natin dida hiton pictures credit to Eastern Samar Provincial Information Office. Gitinambong dida hiton nga MOU signing yadahi Governor RV Ivardoni iton Regional Director hiton Commission on Population and Development Region 8 hi Director Elnora Pulma. Iton aton CPD Planning Officer hi Geralda Gahol, designated Provincial PopDev Officer hi June Yudico, maupay nga kilupaiyo. Ngan syempre iton kanan Borongan City hi City Population Officer Sir Mark Cortado. Nasa ring adto na mga official inidawgad nga kasabutan ini nga MOU magahatag inihin mas sistematiko. Kumbaga systematic yang efficient nga paghataghin serbisyo nga dahiton katawhan. Labi na mga sektor nga naginginhanglanhin kadugangan nga suporta. Nga nagintatagan gihapon hin importansya an paggamit hiton datos ngan inijud nga tinatawag people-centered nga mga pamaagi para masiguro adton na padayon nga kauswagan hiton Eastern Samar. Iton Population Commission kasi diri lain hira nga dahiton na mga komunidad iton na compose iton community iton mga eskwelahan. One time hanhi Director yan Arinto yan na hiton PIA hiyapaan Information Officer han Popcom han Region 8 iginapod kami niya kay may dahiningayan hira mga programa nga dahiton mga eskwelahan. So giupay kay may dahiragin titindog nga mga teen center. Bisan kabataan pala ginpaparigon na adton hibaro para makalikay hiton teenage pregnancy giimportantihi iton. So diri ila halevel halibel hiton family kundi bisan pa man ngadto hiton mga eskwelahan. Kay nasa ring adto sarian usahan aton mga interview iton mga kabatahan usahay diri nagsusumat ngadto hiton ira mga kag-anak hiton ira mga problema. So usa nga pitad nga gin bubuhat gin kakapacitate iton mga school, mga eskwelahan
anakaput ba ano hiton teen center. May dakitahat perahad to nga mga teen centers ano din ha Eastern Samar. I don't know kung nadugnan na ini. Sugad-sugad hini ito naging bubuhat nga sumpayan ano ito na provincial government nga da naman hiton population commission. So maging epektibo daw guni ini may dain hirangay ang timeline. Hasakub hintulo ka tuig ini nga iragin permahan ano nga memorandum of agreement. So magiging effective ini hasulod hintulo ka tuig ngan ginlalauman na hahatag hin mas damo nga oportunidad para hiton integrasyon han mga programa hapag taga populasyon dinhi aton probinsya hiton Eastern Samar. Okay, no? Anay-anay. Aadi nag-message si Ate Merns. Nasiring hi Ate Merns, itpag-pronounce ko no hiton nga tanggapa. Hinay-hinaya ko no, diri tanggapa. Thank you Ate Merns. Nasiring hi Ate Merns, adiman, oh. Tanggapa, mahina itpag-pronounce. Tanggapa. Asya ba, Ate Merns? Diri ngay ang tanggapa. Kay tanggapa, paruhiton ka ng Tagalog, ano? Tanggapin. Tanggapa. Asya ba, tanggapa? Tanggapa. Ano daw ulit kahulugan hiton, Ate Merns, ano? Habi ni Saya. Tanggapa. Tanggapa. Asya na kuno. Asya kuno itim pag-pronounce na. Tanggapa. Ano na maitkaregsid ngan hiton? Nga tanggapa. Hala daw? Tanggapa. Hala. Ito na makakahataghin igo nga impormasyon kung ano itkaregsid ngan hiton tanggapa. Balitaw giupay ini ano nga pag-preserbar hiton ato na mga kagurangan para magpabilin nga malines. Pareho hiton dida nga tanggapa tourist destination dinhi aton syudad Hitborongan. So kung diri iton dida mapreserbar, diri it magiging maupay ano nga tourism site. So kinahanglan ayaw kita maglalabogin basura nga dahiton aton mga salog, di ba? Ngan iton iyo mga kabaya, iton mga ano ini mga kanal ha nga diri pa awasen nga dahiton salog kay magmamalamiri iton Kanabong River. So ada ito na pagburublig ano ito na komunidad para mapreserbar naton ito na malinis nga ato na mga kasalugan. Kay sugad kuno iton hitabuk baga bukid kun cliff. Tanggapa. Kaupay ni Ate Merns. Paru-pariho kunuhin bukid, paru-parihuhin cliff. Paru-parihuhin bukid kasi didihiton baba may da salog. Asya ba Ate Merns? So dito hiton igbaw tapos nalugsong hiranga diha salog. Okay, sige. Paru-pariho ito na atin yan na didi sunod anong balita. Na Borongan City, paparigunan iton coastal resilience. Ito na biodiversity. Pinaagi hini nga, may dabagong proyekto. CRC Nurture Project. Kayan project proposal ngayon hini, igin presentar ni Mayor Agda nga daha learning close-out event. So may dahinigin na atenderan ano nakabasaak didi. Kinuha ta ini nga balita didi ha Borongan City Information Office kay anay-anay yadihi Ate Merns. Kalipki pun kuno. Iton nga tanggapa. Paru-pariho kunit kalipki pun. Hala sige. Baakag hilarum hit mga binisaya ni Ate Merns. Kalipkipon. Kalipkipon nga ni paruhit paruhit sighuton asya ba? Masighut? Parang diri ata asyat kan Ate Pen karegsid yun ano?
Adi maupay ti adi may pagisumpay ini hiton aton mga iginduduso din ya syudadhan Borongan nga mga tourism sites kay hirani na mahakatumanan adton ginpapakusog nga nature-based solutions dinhi aton syudadhan na Borongan kontra ini mga peligro climate change kay nagkamay-adain hin learning and project close-out event han climate resilient cities. Upod kasi kita hini ito na Borongan City han pinaka tuluin nga mga pinakauna nga syudad nga napili kung tawagan na climate cities dinhi aton nasod. Climate cities, climate resilient cities, nature-based urban resilience through unifying and responsive engagement. So asya ngayon ini nga CRC. So gindumara ini didto Legazpi City han March 16 nga da 18 nakalabay nga Lunes nga dahadton Wednesday. So dahiton mga pictures nakadto ini hira Mayor Dayan Agda, hira City Administrator Romeo Alexis Devora, Isenro Head Forester Jujito Akla. Ngan nasa rin dahadton na balita hadton na BCIO, isa daw gud hadton na pinaka-highlight han aktibidad amo adton learning from cities. So karagsid ngan adton ira mga bisita pareho kan Mayor Dayan naging resource person, naging panelist dito hi Mayor Dayan Agda. Nakaduliwat hira Mayor Hisham Ismail han Legazpi ngan Mayor Kaimer Olaso han Zamboanga City. So hira ini adton mga pinakauna nga kumbaga natudlok nga ipailarom hadton na climate resilient cities. Ngan haiya presentation, syempre panelist hi Mayor Dayan nagsumatiya adton na mga ginbubuhat na nga mga programa hiton syudad sugad hadton may dangay anin hira program Former Rebels to Forest Rangers program. So adton mga nagsurrender nga mga anay mga rebelde para naman hinay-hinay ma-integrate hira nga dahiton na komunidad sinisweldohan hira para maging forest ranger. Kaapi hiton Forest Rangers program. So mga anay mga rebelde in hira. Ngayon may daliwa tree planting so sa ini hiton mga program para maging forest ranger adton mga former rebels may daliwa tree planting requirement. So diniha syudad hiton Borongan sa hiton mga ginaaro nga requirement antes kamo makasal kinahanglan magtanom kamo. May dapagud hadto niya nga limot lakon pera ka bugos mga taramnon mga seedlings sin mga puno adton ira itatanumhan mga karaslen. Otherwise kung diri ito niyo ma-accomplish diri kamo matataganda man mga requirement go signal from the local civil registrar. So sa adtuhan gina-require ang tree planting requirement para hadton mag-aasawa. Ngan nakigsumpayan liwat adton city government Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund ngan People's Survival Fund. So iginsumat ini ni Mayor Dayan. So nga tanan ini pagpaupay pagparigon nga magkamay-adahin maupay nga environment resilient to climate change iton syudad hiton na Borongan. Nga nagpapasalamat hi Mayor Dayan nga napili adton na Borongan benepisyaryohan na proyekto hini nga CRS Nurture. So damo daw gud iton mahibubulig ini hahingyap hin inclusive ngan climate resilience plan. Ngan dida naman yadahin mga pictures kay nanananum hira dida na ini hadton third day nagkamay-aday ren tree planting activity. So nagtanum hin seedlings sin punla hira Mayor Agda, Senro Head Forester Akla ngan City Administrator Attorney Devora. So didto ngayon iton nga lugar Ibalong Park
na simbolo hadton ira padayon nga suporta di dahiton CRC Nurture Partnership. Tinambong liwat, didahan ni katulong adlaw nga aktibidad adton may daliwat mga representante tikang Catholic Relief Services, may daliwat from DNR nga Department of Human Settlements and Urban Development. Kahabahin naman hadton ira paningkamot CRC Nurture nagsubmit adton Borongan City Government may dahira proposal para hin pag-upgrade hiton native beach forest nursery di da Habaybay Boulevard. So di da ngayon ito Habaybay Boulevard, ito mga mag-aaragsawa, di da tira may da lugar di da nga pwede nira di da tamnan, may da hira di da mga seedlings nga igtatanom. So magkakamay-adahin upgrading hiton native beach forest nursery Habaybay Boulevard. Para ini ma-ensure iton padayon nga supply hin indigenous seedlings para hiton coastal forest expansion. Nga lakip gihapon sa liwat nga paghihimuon hiton city government nga sakop di dahadton ira proposal amo in paghimuhin green open space nga magseserbi nga komunidad nga hub para hiton turismo ngan recreation. So bangin liwat di da Habaybay Boulevard. Para kung syempre damo na ito na mga puno in magiging open space, kung tawagan green open space. So magsiserve nga hub para turismo ngan recreation. So nagresulta gihapon hin maupay nga epekto adton partnership pinaagihin sunod-sunod nga capacity building initiatives. So una-una hini nagkamay-ada na hin risk communication workshop dinhi adto aton ngan adton ira naman pinaka ginhimo adton ira produkto adton ira mga materials nga nahimo adton IEC materials iglulugsong na ini ngadto hiton na komunidad nga mga vulnerable hiton climate change. So sa ini ngayon iton CRC Nurture nga kaapi nga usa na nga benepisyaryo iton Borongan City, usa ini nga inisyatiba ginpupondohan ini hiton UK United Kingdom Government. Hailarum hiton Climate Action for a Resilient Asia Program. So nagtutuyo ini nga magparig-on hadton climate resilience han mga syudad ha Pilipinas. So an Borongan siring ko pa usa ini hadton tulo nga syudad nga napili adton duha an Zamboanga ngan Legazpi. So amad to an tinambungan han ato na amayhan na syudad Borongan City Mayor Dayan Agda. Anay dinadaman hi Ate Merns adton kalipkipon. Anakon pakaintindihan kalipkipon Ate Merns masighut kumbaga kalipkipon masighut damo adton mga mga sighut. An kareagsid ngun ngay an hiton kalipkipon nasiring hi Ate Merns halarem. Asya ngay an nga tanggapa. Parang tingke ba Tingke ba? Tanggapa. Parang tingke ba? Ambot ko na siya nadamain Ate Merns nga tingke ba? Kay Cliff. Tingke ba? Kay dito ngayon hiton kanabong hilaharem na ngadto na hiton may salog tingke ba kalipkipon asya na manggod ada tingke ba. Ay dapat kita ka barangay 15 minutos pa og sa mag-alas 2 di nila ato na taramdan na info sentrum Cliff tingke ba. Nga di naman kita balita pagdaga infrastructure may pagisumpay ini hadton na iginduduso nga balaod no ni Congressman Shane Gonzales nga na 4-piece party list representative Nonoy Libanan. So may dahin hiragin na duduso nga balaod non kung tawagan hala daw Uduyhan Eastern Samar Padayon lang natatagamtam mga labas sa kadagatan mga
Ginabaton hi Ate Merns. Ano daw la ko na tamaan ako na pakaintindihan kalipkipon nga tingke ba? Iginsalawad ni Eastern Samar Representative Shin Gonzales ngan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Libanan adtun House Bill number 8541. So nagtutuyo ini magtukod-hin dugang. So dudugangan may dakasi natin ng isalano ito na aton District Engineering Office sa Eastern Samar. So ini naman nga balaod noon naghihingita nga magkamay-ada hinduha nga District Engineering Office. Nasa ring Congressman Gonzales didadawgod haton February 11 nga House Committee hearing on Public Works and Highways iya igin pahayag adton importansya adton ka mahinungdanon hin isa pa nga DEO nga District Engineering Office para maging paspas iton implementasyon han mga proyekto ngan infra para maparigon adton pagdumara hini. Nasa ring hiya nga bisan posible daw gud ang pagtukod hinduha nga District Engineering Office bisan waray pa formal nga pagkakabahin han probinsya kasi isa pa man la kita iton Eastern Samar Lone District of Eastern Samar usa pala. So kung may lone usa la nga district usa daman iton District Engineering Office. Ini naman nga ira House Bill nga bisan kuno usala nga district iton Eastern Samar pwede naman kuno magkamay-ada hinduha nga engineering district. Although adto na kuno inya na nahipasan na damain nga magkamay-ada hinduha nga distrito ira na iniigin duduso adton balaod nun nga reapportionment. Han March 16 naman formal nga igin file adto na sabi nga House Bill ini na nga magkamay-ada hinduha nga district. Nganhan March 18 inarangkada na ini katapos mabasa ha plenaryo ngan ma-refer ha komite para hinduga nga pagtatalakay. Panuyuhan na nasabi nga balod noon ang pagpaspasan paghatag in serbisyo publiko ngan pagpahalawig han akses han katawhan ha mga proyekto ngan gobyerno ha Eastern Samar. Sige daw Engineer RV ato na pamatian may dida ginyayakan hi Congressman Shin Gonzales. Mr. Chair, just a point of inquiry, if I may be granted, Mr. Chair. Yes, is it possible na mauna yung creation ng district engineering before the legislative district? But why I ask this question, Mr. Chair, because my district, Eastern Samar, no district po siya. Sobrang laki. Yung highway po namin more than 300 kilometers, pero isa lang po yung engineering district. So this question, I was listening a while ago, yung topic po is about the creation of district engineering office. So long as it satisfies required numbers required for DO. I have here a department order from the DPWH signed by Secretary Singh. Ang requirements lang ng creation po ng DEOs ay kailangan National Road 100 kilometers, land area 100 square kilometers, pasok naman po yan ng Samar. Ang population is 200,000 inhabitants. Pasok naman din po ito. House Bill number 8541, creating an additional district engineering office in the province of Eastern Samar by Representatives Gonzales, Christopher Shin, and Libanan. Committee on Public Works and Highways. Alright, so amadtohan na March 18 siring ni Congressman Shin inarangkada na katapos mabasa plenaryo ngan ma-refer ha komite para hadugang pagtalakay. Barangay, may dinala kita Jess minutos na laog sa magalas 3. Og dinhi nato na tapuson na temporaryo nato na pagkarampang hataramda na info sentrum para yan nga Biyernes, Marso 20. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter. Ngan syempre kasugbong naton dinhi Master Control Engineer Ray Victor RV Dadios. Ati Pen pumida ini, thank you nga dakanda Ate Merns waray na feedback kay Ate Merns kun an kalipkipon pariyuhin tingke ba. Ate Pen pumida ini otro na sa ring happy weekend. God bless po ha aton nga tanan. Bantayin masunod nga segment.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay ha oras nga 10 minutos pa ug sa mag-alas 3 adyan aton news update. Inflation rate sa Eastern Samar hinitaas sa 3.3% hana Pebrero 2026. Ang detalye adyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Hinitaas nga 3.3% ang inflation rate sa probinsya ng Eastern Samar para han bulan han Pebrero 2026 tikang 1.4% han Enero 2026. Ini nga datos ginpagawasan Philippine Statistics Authority PSA Eastern Samar pinagi kan Supervising Statistical Specialist Susan Amosco hagin dumara nga press conference san Marso 13 ha PSA Building Borongan City. Ang inflation rate aman suklanan han kapaspasan paggiisan presyo han mga produkto ngan serbisyo nga agsibgin papalit. An inflation rate han Pebrero 2026 in 0.1 percentage point nga mas sabubo kumparan regional inflation rate nga 3.4% ngan mas taas in 0.9 percentage points kumparan inflation rate han bugos nga Pilipinas nga 2.4%. Han Pebrero 2025 an inflation rate sa probinsya amon 1.8% mas sabubuhin 1.5 percentage points kumparan inflation rate han February 2026. Sumalakan amos ko ang main drivers han upward trend han inflation ha probinsya han Pebrero 2026 amon madagmit nga annual increase han presyo han heavily weighted food nga non-alcoholic beverages nga nagtalahin 1.9% tikang ha 0.2% annual decline. Dugang pa nagtalahin paspas nga pagitaasan presyo han housing, water, electricity, gas and other fuels ugan madagmit nga pagkataasan restaurants nga accommodation services. Samtang ang masunod nga commodities inakarehistro hinmas madagmit nga inflation rates han February 2026 kumpara na kalabay nga bulan. Recreation, sport and culture, personal care and miscellaneous goods and services, furnishings, household equipment and routine maintenance, health, ngan information and communication. Mahinay naman ang pag-iisan presyo han alcoholic beverages and tobacco. Samtang ang transport inakarehistro hin madagmit nga annual decrease. Waray naman pag-iisan presyo ha masunod nga commodity groups, clothing and footwear, education services ngan financial services. Ang tulungan ang unguna nga nakakontribuer ha inflation rate han February 2026 aman housing, water, electricity, gas and other fuels 42.5% share, food and non-alcoholic beverages 27.9% share, ngan restaurant and accommodation services 17.4% share. Dugang pa ni Amusco nga mas nagluya pa ang purchasing power of peso ha Eastern Samar. Ang 1 peso han 2018 equivalente na lahin 75 centavos han February 2026. Ha Eastern Visayas, Samar ang may pinakataas nga inflation 6.6%. Samtang ang Southern Leyte ang pinakahabubo 1.5%. Sumalakan OPAS Technical Division Chief Chodoro Apura, nakaapektuan off-season ha presyohan bugas o tanon ngan isda, samtang limitadon supplyhan baboy tungodhan ASF. Ginalauman nga mabubuligan inihan mga programa pan-agrikultura han probinsya, sugadhan DARCEF ngan Rice Derby ha Dolores, samtang sumalakan Ligaya Katuday, Consumer Welfare Division Chief han DTI, stable and supply ngan presyohan basic goods, ngan padayon and monitoring han suggested retail price. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Sagda naman kita hapan na rehiyon nga mga notisya. Atong Doli Regional Office 8 nagalunsad han high impact, high visibility inspection para inihan na sektor han transportasyon ha Tacloban City.
Nagbuhat adto na Doli Region 8 pinaagihan Northern Leyte Field Office in duha ka adlaw nga high impact high visibility kun HIHV inspection para inihan sektor han transportasyon han March 16 to 17 ha Tacloban City. Katuyanan hini nga parigunon ang pagpatuman han labor standards nga occupational safety and health regulations. Ginhimo adto na magkausang inspeksyon ha Robinson's Terminal ha Marasbaras nga Port of Tacloban City nga nag-inspeksyon han mga transport establishment nga operator base usisahon adton ira pagsunod ha balaod panarabahuan nga mga kinahanglanon ha katalwasan ha lugar hin trabaho. Ginpangunahan an inisyatiba han Doli 8 hilarom han liderato ni Engineer Emmanuel de la Cruz upod ang magkaibang ahensya ngan partner organization para masiguro ang proteksyon han mga trabahador ngan han riding public. Hakadugangan nga notisya pa na rehiyon nagtikang na ang repatriation han mga OFW nga mga taga Region 8 nga apektado han gyera dito ha Middle East. Nagtikang na nakalabay nga simana ang pagkaabot han mga overseas Filipino workers kon OFWs nga mga taga Region 8 nga nagtatrabaho iba-ibang nga nasod sugad han Saudi Arabia, Abu Dhabi ngan Kuwait. Pinaagihan bulig han gobyerno upod ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA. Tubtubyan na naabot na 24 nga OFW sa han rehiyon ang nakabalik ka nasod. Hirain tinapo han OWA Regional Welfare Office 8 hapangunguna ni Desiree Inalisan ngan Byron Fuentes. Nagpasalamat ang mga inuli nga OFWs sa dako nga bulig ngan suporta hadton ahensya. Ginlalauman ang masunod pa nga mga repatriation ha masunod nga mga adlaw. Andam adton gobyerno kaupod adton OWA para masiguro adton talwas ngan organisado nga pag-uli han aton mga kababayan nga OFWs. Bisan nagkakaada hin krisis internasyonal tungod han giyera sa Middle East, nagpapabilin adton saad han OWA nga panalipdan ngan buligan ang kada OFW tubtob haira talwas nga pagbalik, haira tagsa-tagsa nga bungto. Samtang nasyonal naman nga mga notisya, pagtindog na mga prefabricated classroom, madali nga solusyon ha kakulangan han mga classroom. Ginlunsad na Department of Education kon na DepEd adto na pagtukod han mga prefabricated classrooms para mataganhin solusyon ang kakulangan or ngan classroom congestion. Iniin na ginhimo sumalakan Education Secretary Sani Angara katapos sa bumisita si Ferdinand Marcos Jr. han mga bag-o nga prefabricated classrooms ha Mariveles National High School, Alasasin Annex. Dito iginpakita ko na paunan o nagagamitin madali nga solusyon ang DepEd ha pagtukod han mga classroom para dayon masolusyonan ang kakulangan hini. Sumalakan na Secretary Angara natapos adton modular classroom hasuludlahin duha ka semana. Pinaagihan donasyon ni Liza Araneta Marcos, First Lady ng Next Gen Foundation. Gintagan doon han Secretary nga praktikal nga na madali nga solusyon ang prefabricated classroom para hamadagmit nga panginginhanglan ha infrastruktura samtang ginbubuhat pa ang masaluag nga proyekto ha pagtukod han permanente nga mga eskwelahan. Kadugangan nga sumat nasyonal, siguro naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adto na matatag na supply ng bigas nga iba pa nga mga basic goods sa nasod. Kasumpay hini adi ato na pamatian ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya tayong ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At para sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na dilalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-holding. Ating mga vendor, hindi kailangan wag nyo naman samantalan at baka na pang hindi nila ginagawa.
Maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan paghonbing at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Samtang nagdumara na warehouse inspection, Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ini nga kilala nga canned fish nga meat company Calamba, Laguna, sugad kabahin han paningkamot han gobyerno nga masiguro adton matatag nga supply hin pagkaon hanasod. Upod han Pangulo han inspeksyon hi Maria Cristina Roque, Secretary han Department of Trade and Industry. Sumalaha gobyerno nasabi nga pitad nagpapakitan marig-un nga pagsumpayan ha publiko ngan pribado nga sektor agud masiguro nga may daigo ngan accessible nga essential food products para ha mga Pilipino. Hapahayaghan Pangulo ginpasiguro niya nga magpapadayon adun maupay nga food stock kanasod samtang nakuha liwatan kooperasyon han mga manufacturers nga diri ana magkitaasan presyo han ira mga produkto. Nagsaad naman adun mga kompanya nga oray anay nira price increase sa sulodin usa tubtub duha ka bulan. Dugang pahan Pangulo nagpapasalamat ya pribado nga sektor sugad ha mga canned goods manufacturers haira pagbulig pinaaghan diri anay pag-umentohan presyo han ira mga produkto samtang padayon ang pagbantay han gobyerno hadlaw-adlaw nga pangingnanglan han katawhan. Adi utro aton ibalik kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alright, so oray na aton ngayon ka send. Although kabarangay amo na adto ang kabugusan hanaton news update. Hangaran ni Ate Ruth Abunda ngan sugad man Chief Tay Joey ngan RV de Dios sa Master Control ini Ate Pen pumida para hanaton news update utro maupay nga kilop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.